Ayon nga po mga idol sa naging pahayag ni Luka Doncic sa kanyang interview, naniniwala nga siya na dehado ang Dallas Mavericks sa NBA Finals gayong ang Boston ang best team sa loob ng liga sa pagkakaroon nito ng napakaraming diskarte sa opensa at depensa. Yes mga idol, meron nga po ang Boston na mga legit na two-way player, kaya kailangan talaga ng Dallas na ipakita ang lahat at maglaro ng perpekto upang sa ganun matalo nila ang Boston. Bukod nga po dyan, plano rin naman nilang gumawa ng iba-ibang defensive scheme para mapahinto especially si Jason Tatum na inaasahan nilang magiging sobrang agresibo. Yes mga idol, isa nga si Tatum sa mga gagawing prioridad ng Dallas na mapabagal ang opensa. Kaya balak nga nilang itapat sa kanya si Derrick Jones Jr. bilang on-ball defender nito. Well, napansin nga ng Mavericks na kapag hindi ito nagiging komportable ay nag-i-struggle ito, madaling ang nagugulo ang opensa ng Celtics. Kaya kapag nagawa nila yan sa finals, malaki ang kanilang tsansang manalo. Pero hindi rin naman magiging madali para sa kanila, lalo na kay Derrick Jones na mapahinto ang isang Jason Tatum gayong hindi nga ito kagaya ng mga nagdaang taon. Mature na nga ito maglaro. Meron na rin naman nga itong sapat na experience sa finals kaya hindi na nga nito mauulit pa ang kanyang mga nagawang pagkakamali taong 2022 laban sa Golden State Warriors. At bago pa man pumasok muli ang Boston, marami nga po sa kanilang mga fans ang masyado nang nag-iingay at minamaliit ang Dallas Mavericks. Sa katunayan, binalaan pa nga nila si Kyrie Irving na asahan na nga nito na hindi siya magiging welcome sa loob ng TD Garden sa Game 1 pa lang. Yes mga idol, iba't ibang mga pambabatikos at pang-aasar na mula sa mga fans ng Celtics ang masasaksihan dito ni Kyrie Irving. Hindi pa rin naman nila nakakalimutan hanggang ngayon ang ginawang pagtapak nito noon sa logo nila. Kaya hindi lamang mga players ng Celtics ang makakalaban dito na Irving, bagkos susubukan rin naman siyang trash talkin ng mga fans para mawala sa focus. Pero babala rin naman ni Magic Johnson, kailangan nga pong maghintay ang Celtics na pang-aasar kay Kyrie Irving gayong hindi nga nila magugustuhan kung pe-personalin niya ito. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, isang buwan na lamang ang natitira, NBA draft na, kaya marami nga pong excited na malaman kung saan talagang kupunan mapupunta ang anak ni Lebron na si Bronny James. Well, sa ngayon, naghahanda na si Bronny sa kanyang mga gagawing workout sa mga teams ng facility ng Lakers at Phoenix Suns kung saan willing rin naman silang gamitin ang kanilang 17th overall pick at 22nd overall pick upang makuha lamang ito. Ngunit ayon nga sa inilabas na balita, hindi lamang Lakers at Suns ang may interes sa kanya, bagkos sasali na rin naman dito ang Philadelphia 76ers. Gaya nga ng ibang team, gagawin rin naman nila upang sa ganon maisakatuparan ang kanilang plano na makuha si Lebron sa free agency para maipartner kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Kumpara rin naman nga sa Lakers at Suns, meron naman ngang silang mas mataas na pick bilang 16th overall pick, kaya posibleng mas maging maaga pa ang pagkuha nila kay Bronny James. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.